What's up? Kain tayo ngayon ng sushi ngayong dinner. Kung mahilig kayo sa sushi or na-curious kayo, panoorin nyo pa rin to dahil in-order namin yung pinakamahal na sushi dito. Maniniwala ba kayo na itong isang piraso na to ay mag-worth 200 pesos? Napakamahal. Dito pala yan sa Hama Sushi. Tara, puntahan natin yan. So after work, dumiretso na kami papunta roon para mag-dinner. Ang bilis gumabi dito sa Japan. Tingnan nyo pa, ang alas 6 pa lang pero ang dilim na. Nagpapareserve kami kasi sobrang daming tao roon. Kung wala kang reservation, ay nako, abutin ka ng samsham, titirik na mata mo, hindi ka pa nakakain. Talaga naman kasing paboritan ng mga Japanese ang sushi. So nandito na tayo, mag-park lang tayo at pumasok tayo sa loob. Si Mika na ang nagbubukas ng pinto ngayon at hilig na hilig talaga niya magbukas. Para sa mga bata, may enjoy nila habang naghihintay. Meron dito mga gacha para sa mga laruan. Ito na may mga refrigerator for takeout. Pwede ka rin mag-takeout dito at pwede rin mag-dine-in. Meron din sila mga machine dito para i-scan mo lang yung reservation mo at bibigyan ka nila ng ticket number. Salamat sa reservation kasi saglit lang kami naghintay. Kung walang reservation, ay nako, talagang abutin kami ng 1 oras siguro. Ngayon nakapwesto na nga kami, nilagay lang namin si Mika sa baby chair at mukhang gutom na talaga siya kaya nag-start na kami umorder. Meron silang tablet na ginagamit dito para maka-order ka ng sushi. Hindi mo na kailangan pumunta kahit saan at merong English or Japanese. Napakaraming pagpipilian. Ang gusto ko rito yung mga meat dahil hindi ako masyado mahilig sa fish. Pero yung asawa ko napakahilig niya sa sushi. Kaya kadalasan puro sushi talaga yung order namin. Ang mga popular sushi dito ay tuna, salmon, crab, at marami pang iba. Para sa Divisoria lang. No? 20-20, presyong Divisoria po tayo. Pero ang sushi dito, nasa mga ano lang. 2 piraso, 100 yen. So, papatak siya ng mga siguro around 50 pesos more or less. Masarap kainin ng sushi ng may sauce, pero masarap din siya kahit walang sauce. I suggest kung first time mo itatry ang sushi, subukan mo siya ng walang sauce para malasahan mo talaga yung raw flavor ng mga isda. Lalabas yung order mo sa tablet at mapupunta siya sa conveyor belt tapos kukunin mo na lang at pwede mo nang kainin. Ito isa sa mga paborito ko. Ang tawag dyan ay crab gongkan. Pwede mo siyang lagyan ng iba't ibang sauce kahit anong gusto mo. Itong Kanto style ay isa sa mga classic kasi lasang-lasa mo talaga yung richness ng toyo. Pero syempre kung di ka mahilig sa toyo, iba't iba naman ang sauce dito. Depende sa gusto mo. May matamis, may maasim, may maalat. Meron ding maanghang kagaya nitong wasabi na nilagay ko sa crab gongkan. Alam nyo, ang wasabi, hindi naman talaga siya maanghang. Pero ang lakas niyan lumabas sa ilong na parang talagang binubugbog yung ilong mo. Pero after ilang seconds, mawawala na rin. Tara, tikman natin. Itadakimasu. Lumalabas talaga siya sa ilong. Pero saglit lang. Ang sarap. Ito naman ay mixed salad sushi. Ang sarap ng combination niya kasi kung titignan nyo, napakarami niyang gulay sa loob. Napaka-healthy at napakasarap. Hindi lang sushi ang ma-order dito. Pwede ka rin umorder ng soup, ng ramen, ng udon. Depende na sa gusto mo. Ang in-order ko ay seaweed soup. Napakasarap at napaka-healthy. Pag nakakita ako nitong mga masabaw na ganito, naalala ko yung lola ko. Ang sarap-sarap niya talaga magluto ng mga ganito. Tara, banatan natin tong soup. Ang sarap. Malinamnam at mainit-init. Kapag tapos ka na sa sushi, ipile up mo lang siya rito. Kasi minsan kapag queuing, napakaraming tao, kailangan na nila na mag-replenish ng mga bagong mangkok. Ikaw na rin gagawa ng tsaa mo rito. Meron na silang gripo rito ng hot water at meron na rin sila ditong green tea powder. Ikaw na maglalagay, depende kung gaano mo siya gustong kapait. Sa atin, sa Pinas, sikat na sikat ang green tea pero ang tatamis ng green tea doon kahit umorder ka sa Starbucks o bumili ka sa 7-Eleven. Dito hindi talaga matamis pero refreshing talaga ang green tea. Iba-iba yung sauce nila rito para sa sushi. Yan, special sauce talaga, original ng Hama Sushi. May hidaka kombu, yung seaweeds din yan. Ito naman ay Shikoku style, ponzu. Parang toyo mansi nila. Ito naman black ay Kanto style. Yung tingnan natin na lasang-lasa mo talaga yung richness ng toyo. Ito naman Kyushu style soy sauce. Hindi ko masyadong gusto yan. Ito naman sauce na to ay parang yung sa siopaw, yung matamis na sauce. Ito ay wasabi. At ito naman ay radish yata yan. Free lang yan. Pwede mo ihalo, pampalasa. Medyo maasim, medyo matamis. Pero masarap. Ito yung pinakabagong sushi nila rito. Kaya tinry namin yung white meat na fish. Mukha lang siyang squid sushi pero kakaiba siya kasi fish siya. Ano ba natin? Para sa akin wala tong ganong dating. Parang normal lang siya na isda. Kaya pinatry ko na rin sa misis ko baka magustuhan niya. At kitang-kita nyo naman sa mukha. Well, hindi nyo nagustuhan. May mga ganun talagang sushi, yung hit and miss. Pero yun talaga isa sa mga fun ng experience dito. Kaya i-try nyo na rin. Medyo nabusog na ako kaya umorder na ako ng dessert. At syempre ang dessert ko ay tan. Ang tagal. Ayan.
chocolate cake. Wow! Ako na rin nagsa-sound effects kasi nakakahirap mag-edit. At eto na siya. Wow! Para sa akin, ito na ang closest sa Choco Mousse ng Red Ribbon. Yung favorite kong cake sa Pilipinas. At tingnan nyo siya. Kitang-kita nyo talaga yung pagka-moist niya, di ba? Ayun o, sa loob pa lang. Kitang-kita mo na. Kaya tuwing kakain ako sa sushihan, hindi pwedeng hindi ako kakain ng chocolate cake kasi ito ang paborito kong dessert. At mabalik tayo dun sa pinakamahal na sushi. Eto na, dumating na. Ang hottest at biggest at most expensive sushi dito sa Hama Sushi. Kung titingnan nyo siya, para siyang maliit na balyena, yung shape niya. Tapos merong tartar sauce. Wow! Tikman na natin. Humigit kumulang 200 pesos itong isang piraso na to. Masarap kaya to? Well, tanungin na natin ang misis ko. Not worth the hype. Okay lang, kahit natalo tayo dun sa biggest sushi. Panalo naman talaga itong chocolate cake kasi alam ko ng lasa nito at talagang garantisado talaga na napakasarap at napakalinamnam. Di ko nga alam kung anong brand nito eh. Parang generic Hama Sushi lang to pero ang sarap-sarap niya talaga para sa akin. At dahil pinanood nyo hanggang dito ay bibigyan ko kayo na isang napakalupit na tip about sa credit card. Libre lang kami kumain dito kasi ang binayad ko lang rito ay yung points sa credit card ko. Ngayon, bakit kailangan nyo kumuha ng credit card? Well, makinig kayo mabuti dahil ito ang mindset ng mga credit card companies. Isipin nyo para silang eat all you can na restaurant. Kapag mahina kang kumain sa eat all you can restaurant ay talagang lugi yung binayad mo. Pero may mga taong pumupunta rin na talagang bardagol at kayang umubos ng 2 bandehadong kanin. Doon natatalo yung mga eat all you can restaurant. Pero ayos lang sa kanila yon dahil alam nila na konti lang naman yung mga bardagol na ganun. At the end of the day, mas maraming tao pa rin yung mahina talaga kumain at talagang kikita sila. Parang ganun din sa credit card. Kung monthly, fully paid ka at wala kang balance at installment, nananalo ka. Isa kang bardagol. Bawat gamit mo ng credit card, nag-earn ka ng points at walang napapala sa yung mga credit card companies. Ang lesson learned dito ay hindi maging bardagol sa eat all you can, kundi huwag kayong mag-installment sa credit card. Hanggat kaya nyo, i-zero out nyo kagad yung credit card nyo at i-maintain nyo lang palagi yung bayaran at i-clear monthly. Sa ganung paraan ay magiging isang certified ka ng bardagol. Pwede mong gamitin sa restaurant, sa shopping, or pang flight ticket. Wow! Libre! Yun lang. Bye-bye!